Atin pong gusto lang malaman ito pong damage nga. Ito ho yung official report mismo diyan sa Gensan na isa po sa talagang pinaka matindi ang pinsalang iniwan ng 7.8 magnitude na lindol. Kasama nga po natin ngayon ang City Public Information Officer ng General Santos, si Sir Rombel Catolico. Sir Rombel, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted. Yes po. Sir, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Gensan? Ilan na po ang official count ng casualty natin, ng mga sugatan, at hanggang ngayon ay hinahanap pa rin? Okay, as of 5 p.m. kahapon, no, ang casualties natin or fatalities na matay, 17 po. And then ang ating injured, 94 po ang admitted, and then 569 ang outpatient or hindi na admit. And then as to missing person, isa na lamang po. Ito pong one missing person, saang area po ito? Sa Barangay San Jose po. Oo. Sir, karamihan po dito sa 17 na namatay dahil po sa lindol, saang mga barangay po ito pinakaapektado? Sa Barangay Kalumpang po at saka sa Barangay Bawing o parang Barangay Tamber ata. Opo. Oo. Ito po mga barangay, ano po ulit na nabanggit ninyo, ano po yung nangyari? Ano po ba? Gumuho yung bahay, nagkaroon ng landslide, paano po? Merong nalunod at merong nadaganan po. At sa ngayon po ba itong rescue operations ay tuloy pa rin diyan po sa Barangay San Jose o meron pang ibang mga barangay na hanggang ngayon ay may rescue operations pa rin? So far, ito po ang naiulat na missing person, one person na lang, and that's from Barangay San Jose. Mhm. Sir, kamusta po ang linya ng kuryente natin, tubig, maging komunikasyon? As to linya ng kuryente, mga 95% na po na ibabalik ang linya ng kuryente, ang tubig, mga nasa 90% po. Pagkatapos po yung inyo pong communication line, ito po mga telcos natin. Ang communication line, pero may mga time na mahina din talaga. Opo. Kumbaga, ipaputol-putol pa rin po yung linya. Opo. Oo. Sir, may assessment na po ba tayo dito sa damage na inilikha po nitong lindol? Ilan po yung mga partially and totally damaged infrastructures po natin? Ganun na rin sa mga kalsada at sa mga tulay na naapektuhan? So infrastructure, yung mga ating mga gusali, 77 yun na mga building, pero ongoing pa po ang assessment ng ating City Engineering Office at saka ng Office of the Building Official. Pero on my what do you call this, on my visual assessment, merong mga totally collapsed na mga buildings po. Saan po itong binabanggit ninyo na totally collapsed buildings? Yung to me, yung dalawang food chain, and then yun. Yung To my visual assessment kasi ang makakapagsabi lang po talaga kung totally or partially collapse is the Office of the Building Official and the City Engineering Office. What I am saying is my personal visual assessment. Oo, yes, we understand po. Sir, kamusta po yung mga eskwelahan natin that are damaged? At ano daw pong balita, gaano pa katagal na wala pong, na may class suspension po dyan sa Gensan? Up to this moment, wala pa pong deklarasyon kung kailan babalik ang klase, but rest assured, makikipag-coordinate po ang local government units sa DepEd at saka sa Commission on Higher Education. Pero po yung ating government offices, may pasok na po ba ngayon? Ang ating government offices as of Tuesday and Wednesday, up to this moment, may order na po si City Mayor Pacquiao, especially yung mga frontline services, frontliners na kailangan nandyan talaga. Ilan po ang total affected individuals and families dyan po sa Gensan? As to affected families, no, 6,724 families po ang affected ng nagdaang lindol. And we're talking about how many people, sir? Approximately 18,000 plus. 18,000 na mga individual dyan po sa Gensan pa lang ang apektado. Sir, ilan pa po ngayon ang nasa mga evacuation center at saan pong barangay ang may pinakamarami na kinakanlong na mga bakwit po sa ngayon?
For now, wala na po doon sa mga evacuation center or doon sa open spaces. Open spaces po ang tawag na may mga tent. Parang nung mga Martes or Wednesday, nagsipag-uwian na po sila kasi na-check na ang kanilang mga kanyang tahanan. Oh, so safe Pero na po, pinayagan na. Ang pagbibigay ng rasyon ay pinapadaan sa mga barangay dahil matapos na silang ma-assess ng City Social Welfare and Development Office. Oo, so at least ngayon nga po, sabi nyo, nakabalik na po dahil safe na para bumalik itong mga residente sa kanilang tahanan. Lahat po ng mga barangay wala ng open tent sa ngayon? Standby pa rin ang mga open spaces ng kani-kaniyang barangay dahil kahit papano may mga nararamdaman pa rin up to this moment ng aftershock po. Oo, sir. And of course, family food pack na distribution ay house-to-house po ang mechanism. House-to-house mechanism, hinahatid ng barangay. So far, okay naman po itong supply natin para dito sa mga residente na apektado? So far, okay, pero kailangan pa rin Ano pong, ng tulong. oo, ano pong tulong ang kailangan pa ng mga kababayan natin dyan sa Jensan? As per Ma'am Jen Bidanes kahapon, ang City Social Welfare and Development Officer, food pack, tents, tubig, of course. So yun pa rin po ang kinakailangan. Tubig, Mga pangunahin. mga Opo, pangunahing pangangailangan. Yung po bang ibang Opo. mga establishmento natin, halimbawa mga malls, grocery, open na po ba? Back to business as usual na po ba yung iba dyan sa ngayon? Meron lamang open na mga supermarket ang Robinson at Gaisano. And kaya naman po nila i-cater yung And may mga iba. Mhm. At may mga iba-iba ding, like for example, maraming closed pa rin so far na mga supermarket po. Oo, so mas marami pa rin po ang close ngayon. But ang public market, Johnson Public Market, operational naman. Bukas na po ulit, oo. At kaya naman po nila i-cater yung pangangailangan ng mga kapatid natin dyan sa Jensan? Opo, I suppose. Kumusta po ang ating Sir Rombel, ang fish port natin? Ang ating fish port, business as usual na sila po doon. Okay, that's good to know, no? And sir, sa ngayon ho ba? Ang airport Oo. ay ang mga commercial flights hindi pa rin pinapayagan. Ang pinapayagan lamang ay yung for humanitarian purposes and mga national government agencies na pumupunta sa Jensan. Okay, sir. Opo. Sir, yun ho bang lahat na ng areas sa Jensan covered na ng mga telcos? Wala na kayong problema doon sa komunikasyon? So far, ang komunikasyon okay naman po, Ted. Okay, very good. And sir, sa ngayon po, kumusta ang panahon dyan? Nag-uulan na ba? Ngayon, kahapon umulan, pero ngayon may sikat ang araw naman po ngayong araw. Oo. Gaano kahirap ito kapag buong araw nag-uulan na sa usapin ng mga taong apektado, pati doon sa mga nasa labas pa ng ospital na mga nagtetent? Ang nakita ko lang yung doon sa labas ng hospital, especially kahapon na umuulan, ay medyo nahihirapan po talaga sila, especially sa isang hospital dito kahapon. Mainit nung umaga, tapos nung bandang hapon medyo umulan, so mahirap talaga po. Oh, yun. Yung nga pong aming pinangangambahan, sir, no? Pag umulan na, paano na po ito? Maliban sa inyo, doon pa sa Sarangani, di po ba? Talagang ramdam po namin ang inyo pong hirap ngayon dyan sa inyo pong lungsod. Sige, so, but so far, sir, naman, meron pa ho ba kayong calamity fund? As to calamity fund, dahil nagdeklara ng state of calamity noon, meron po, and then meron naman din pong tulong ang national government. Alright. Kami po'y muli makikibalita po sa inyo, Sir Rombel, para po malaman ng ating mga kababayan ang inyong sitwasyon sa inyo pong lungsod. Marami po salamat, Sir Rombel, Opo. Salamat po. Salamat po. Thank you. Rombel Katoliko.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.